Opo. Prof, good evening. Si MJ po ito. Sir, mukhang magkakaroon ng two tales of impeachment for this year kasi may panayam nga nakaraan kay Congressman Ega Erice at binabala niya na posibleng maharap sa impeachment case si Pangulong BBM. Anong masasabi mo, sir? Well, ayan, kitang-kita na natin, ano, parang ano ba ang ihip ng hangin sa mga bloke ng mga dating miyembro ng Liberal Party na ito ba ngayon ba nakikita na rin ba nila na may in terms of technicality and in terms of accountability na may talaga bang pananagutan ang ating pangulo sa buong sitwasyong nangyayaring ito na beyond the flood control, the budget itself, yung nakikita nila o pagtingin nila pagdating dito. At ito, tandaan natin, ang nag-file nito ay hindi sino mang supporter ng nakalipas na administrasyon. Baka mamaya, ano na naman, pihitin na naman yung naratibo na, alam niyo yun, dadaanin na naman. Ito, klarong-klaro. Alam naman natin na ang bloke ni Representative Egay Erice galing dito sa dating Liberal Party na ngayon nag-file at sila mismo ang nag-endorso o maghahain nito sa Kamara. Now, to get the magic votes, that's another issue. But the very fact na may recognition on their part is sinyales na iba ng ihip ng hangin. At makikita na rin din natin dito sa pagsisimula nitong taong ito hanggang sa mga susunod na panahon, yung alignment at mas magiging polarized yung politika ng ating bansa. Opo, pero alam naman natin na Prof, ang impeachment nagsisimula po yan sa House of Representatives at hawak po nila ang Kamara ngayon. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although, of course, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Lalo nga po, yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote yung pagiging, yun nga hanggang sa patapos ng term at common ito dun sa mga nasa presidential system na ang presidente ay papunta dun sa huli na kung saan nagiging quote-unquote lame duck. Pangalawa pa, kung mababa ang approval at trust rating ng isang presidente na katulad nung nasasaksihan natin, ito yung katanungan. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Tingin niyo po, Prof, kasi ang sinabi po ni Kong Egay, betrayal of public trust dahil sa 3 years daw na hindi pinabayaan ng presidente na masalaula po ang ating pambansang pondo. Alam mo naman, Prof, sinabi niyo po na nasa kabilang political spectrum ang baseline ni Kong Egay. So lumalabas na hindi talaga nila hawak, Prof, yung mga sinasabing options ng pula, ng dilaw, dahil may mga dilaw na nagsasalita against them. So, then magkakasubukan at magkakaalaman tayo nitong mga susunod na panahon na ito kung makakakuha ba ng momentum ito, makakakuha ba ito ng traction because numbers wise talagang yun nga membro sila ng minority plus idagdag mo pa yung 5 o 4 na yung independyente na mag-isip diyan sa bloke ng Kamara. So sana mas manaig
ang ebidensya kung meron man, gaano katibay din ang ebidensya, at mas maging objective ang ating mga mambabatas at tignan ang merito nitong mga ihahain at basihan na ihahain na impeachment complaint ni Kong Ega.